Bumagsak ang mga bahay na nakatirik sa dagat sa Purok 3 Isla, Puting Bato, Tondo, Manila kahapon matapos hampasin ng alon at bayuhin ng matinding hangin ng bagyong Karina ang mga bahay na gawa sa light materials gaya ng kahoy at kawayan. Kaya naman, inilikas na ang mga residente. Yan na, bumagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Balakid sa kanilang paglikas ang pagkasira ng tulay na gawa sa kahoy. Isang oras pa raw inayos ang tulay bago tuluyang makalikas ang ilang mga residente. Habang isang babae pa ang sugatan matapos mahulugan ng debris. Madalas daw itong dinaranas sa mga naninirahan sa Isla Puting Bato. Wala pa raw isang taon simula nang magiba ng hampas ng alon ang bahay ni Nanay Mengilus. Ngayon, wala na naman silang matirahan. Kasi lahat natumba buo bahay. Malakas ang alon, malakas ang agos. Kung siya ang papipiliin, mas mabuti na raw na may malipatan silang mas ligtas. Hindi dagat. Kung mayroon lang din kaming hanap buhay na marangal, yan lang hanap buhay namin mandaragat kami. Kung wala pa kaming malilipatan, nangangailangan kami ng tulong para mapatayo namin uli yung bahay namin. Pagdating ng tanghali, medyo maalon-alon sa mahangin. Nung mga alas 2, umano po yung mga alon na ay mahangin habagat, saka yung alon, hinampas na po yung mga bahay. Tapos bumagsak po yung isang linya, nag-wash out doon sa dulo, mga 10 mahigit ang wash out. Tapos sa kabilang iskinita, siguro mga 10 din po ang nasirang bahay. Nakasanayan na lang din ni Bombom ang delikadong pinagtitirikan ng kanilang bahay. Ma'am, sanay na po ako kami dyan sa araw-araw na ginawa namin dyan Maaaring mahigit 1 linggo pang manunuluyan sa evacuation center ang mga biktima ng pagguho ng mga bahay. PM to as of 6 PM kanina nakapag-interview na po kami ng 25 families. So sa nangyayari po sa ngayon, kagaya niya, medyo malakas-lakas yung bugso ng hangin at the same time uulan-ulan. Kapag medyo tumaas ulit ang tubig at nagkaroon ulit ng lakas ng hangin, medyo magkakaroon ulit ng epekto sa mga bahay nila. So kung kanina naka-interview kami ng 25, may possibility pero hindi pa naman po final na madagdagan sila. Nakakatanggap na ng relief goods at pagkain mula sa City Government ng Manila ang mga nananatili sa evacuation center. Samantala, pagsapit ng umaga, malakas pa rin ang hangin at alon sa Maynila. Lumalabas na sa seawall ng Manila Bay ang hampas ng alon at kapag diretsyo nyo pang lumakad papunta doon, hanggang tuhod na ang baha na galing sa tubig dagat. Ganito ang naging dahilan ng pagtagilid at pagbagsak ng mga bahay na nakatirik sa dagat sa Isla Puting Bato. Babalik pa ang mga rescue sa Purok 3 Isla Puting Bato ngayong araw. Kung magpapatuloy pa ang masamang panahon sa mga susunod na oras, maaari pa raw madagdagan ng 5 hanggang 10 pamilya ang kailangan pang ilikas sa nasabing lugar. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.